Attorney. Thank you for joining us on the program. Good morning. Good morning sa lahat ng viewers and listeners ninyo. Magandang umaga po. Good morning, sir. Ayan, sana sa susunod sa studio din natin makasama si Attorney. Oo no? nga, pero Para okay na masaya. okay. Yes, na we're glad that we have you on It's Zoom, very sir. good to see you, sir. Attorney Salvador, what do you make out of all these mga press conferences na mukhang merong konting sama ng loob si Senate President Chis Escudero sa mga ginagawa ng mga prosecutors and the lower house in general? Hindi natin maintindihan ano ba, magsisimula pa ba ito o hindi na? And perhaps the most important, yung kanyang pronouncement kahapon na actually, by a simple majority vote, pwede namang i-dismiss itong impeachment case na ito. Your thoughts on this, sir? Opo, objectively, tingnan natin sa prosesong legal. Na-submit na ho yung sagot because as you would recall, there was already a writ of summons, may sinagot na at nagpaliwanag na po. So we are already at this point. However, alam naman natin that the tenure of all of these senators will end. Not all, of course, yung mga matatapos ang kanilang session ngayon June 30. So we expect that this will resume July the 20th Senate. Okay. Ngayon lang po, hindi kasi siya napakadali para sabihin na tuloy yan. Makikita nyo kung on a procedural, on a legal standpoint, tuloy. Kasi yung may summons na, sumagot, subalit po, titingnan natin pagdating doon. Kasi if you would recall, when I say pagdating doon saan? Sa 20th Senate. Kasi po, kung mataalala ninyo, yung order na sinasabing ibalik ang complaint, ay kasama po dito is a statement of the 20th House of Representatives. Well, yung the other ng Kamara, the other part of the Congress, na sabihin nila, kami po itutuloy pa. So nandun po tayo sa procedurally, nandun tayo sa puntong iyon. Yung procedure po yun. Ano? Ngayon, yung aspeto na sinasabi nila, ito ang mga sinasabi, ilabas po sa procedure yun. Yun po ay, ang tinatawag ko dyan ay maaring political opinion, maaring observation, at karamihan po kasi dyan, siyempre, wag tayo magtaka na medyo tinutulak nila na yung tao, bukas ang kamalayan. Kung kami nga nagtutulak, di dapat inaasahan ng tao yan. Kasi ang tao, tabol kayo sa tao. Pag hindi nyo tinuloy yan, ay may patay kayo sa tao. Ganun yan eh. It should always be read in terms of ano ba yung proseso at ano ba yung messaging nila. Pero kung po sa proseso, nandun yun. Yung sinabi nga niya na pagdating doon sa 20th Congress, tandaan po ninyo, magkakaroon sila ng bagong Senate President, maaring siya pa rin o maaring iba na. Hindi rin natin, tiyak po, pakikinggan diyan yung mga panig ng bagong mga senador. Tapos hindi po tayo magugulat, katulad ng sinabi ng Senate President, kasi po doon sa Senate rules, meron niyang mga motion. Ngayon sasabihin nila, dalawa lang naman ang pwede nilang gawin eh. Mag-acquit or mag-convict pag nag-trial yan. Pero po, mismo ang rules, kinikilala na pwede kang maglatag ng motion. Ngayon, pag entertain nila yung motion na yan, in-entertain nila, pwede po nilang pagbotohan yan. Ngayon, sasabihin po nila, bakit natin i-entertain ninyo? Kailangan po nating tingnan ang sagot para po mas maintindihan natin. Hindi po kasi na, hindi, kailangan ituloy mo yan. Hindi yan, yung motion na yan, hindi pa pwede yan. Kasi po, ano ba ang nakalagay sa sagot? Ang nakalagay sa sagot ay ilang bagay. Una, sabi po dun sa sagot ay violate nyo yung 1 year bar na mag-file ng impeachment complaint. Yun po ay tiyak na pag-uusapan. At kung makikita nyo ang posisyon ng mga abogado ni VP Sara doon, ang sinasabi nila, null and void ang proceedings na yan. Ano po ba konsepto niyan? Sa konsepto po kasi ng batas, pag sinabi mo, kini-question mo mismo yung jurisdiction at yung nullity ng proceedings, sasabi mo, null and void ang proceedings na yan. Lahat po ng nangyayari dyan, mawawalang bisa. So, ordinarily, sa hukuman, yan ang una mong harapin eh. Kasi bakit tayo pupunta? Gagamitin natin ng judicial resources. Magpipresenta ng testigo, papagurin natin lahat. Pero kung tutuusin, wala palang jurisdiction. Yun ang sinasabi nila. Null and void ang proceedings. Kaya po nila nilalatag yan. At kaya po may iba sinasabi, baka dapat yan muna ang i-resolve. Malawa. Doon po sa sagot nila, may mga sinasabi nila, wala namang ultimate facts eh.
Sinasabi lang, ano po ba yung ultimate facts sa salitang legal? Ang ibig po sabihin dyan, supisyente na maglatag ka ng claim. Kasi po madali yung mag-impute madali yung maglatag ng conclusion. Pero po sa amin, sa abogado at sa mga law students, inaaral po yan. Pag sinabi mo po na meron kang complaint sa isang tao, dapat mong ipakita with ultimate facts and evidence. Kailangan po may judicial affidavit. Sinasabi ko po sa ordinaryong hukuman, may judicial affidavit, may mga dokumento na yan. Meron na rin po yung object evidence, kung merong object evidence. So hindi po sapat na talagang magbato ka lamang. Kaya yun ang sinasabi ng abogado niya, ilatag mo. Kasi madaling mag-impute. Ilatag mo kung ano yung ultimate facts, which is the basis of your claim. Pangatlo, sinasabi nila, may mga sinasabi kayo dito, hearsay. Okay? Hearsay. Ano po ba ang hearsay? Yung pong hearsay ay sinasabi ng isang tao na walang yung ugat ng pinanggalingan nito ay hindi mo alam. Di ba? May nagsabi sa akin, alam mo, ganito nangyari dyan. Ganun ba? At ngayon inilatag sa hukuman, hearsay yun. Pero po kung sasabihin ko sa hukuman, alam mo, nag-usap kami ni A. At ito po sinabi niya, pwede ko sabihin sa court. Pero kung totoo yung sinabi sa akin ni A, hearsay yun. Diba? Yung medyo technical yung nilalatag nila. So may hearsay rin sila. Meron rin po silang nilalatag doon na sinasabi nila, hindi nalalampas yan sa 19th, tapos na yan sa 20th Congress. So yung mga bagay na yan, kung ating babalikan, meron pa rin pending sa Supreme Court niya. Lalo na yung 1-year bar na yan, nakapending Supreme Court mo yan. Ito na namang nire-raise nila na tatawid. This is another legal matter. Ngayon, let's paint the picture po. Okay. Sabihin natin yung Senate sa 20th Congress, sa 20th Congress, sabi nila, sige, pagbobotohan namin yan. Sabi nila, pagbobotohan namin yan. Tapos nagbotohan. Either dismiss, di ba? Either dismiss or deny. Yan ho, pwedeng i-test yan. Sasabihin na, grabe naman yung Senado niyan. That's grave abuse of discretion. Article 8 of the Constitution, questioning kita sa Supreme Court. Hindi nyo pwedeng gawin yon. Pwede nilang gawin yon. Kaya lang nangyari na. That's where we are right now. Yan po ang kinatatayuan niya. Kaya po mahirap nating discussin ngayon, napansin nyo, medyo hindi ganun kaingay ang discussion. Kasi po karamihan ng nilagay doon sa sagot ay legal. Sa tao na wala masyadong background sa batas. Okay, very quickly, a follow-up lang po before I turn it over to Rica. You're saying talagang pwedeng mangyari na ma-dismiss. Na ma-dismiss ito and the trial will not even happen. In other words, ganito po ang words ko. Let this be clear. Okay. That is, what I'm saying is a possibility. Why do I say it's a possibility? Sila na mismo nagsabi. Pwede nilang pwede nilang pag may nagmosyon, ano sabi niya? Sabi ng Senate President, kung may nagmosyon yan, di baka kailangan namin pagbotohan yan. So, titingnan nila yon. Ngayon, ang pinaliliwanag ko nga po sa inyo, ayon sa ordinary rules. Okay? Ng ordinary rules, wala pong dahilan para magtuloy tayo on a jurisdictional matter kung yung proseso null and void. Yung ugat ng pinagkasuhan mo, talagang walang tatayuan. Tayo magpuproceed. Yun ang sinasabi ko nila. Yun ang aking tinutukoy. Hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. Opo. We understand that. Pwede nilang ilatag yun. Kasi ang pagkakaintindi ko po doon sa iba pa naming mga nakausap, na kapag naayos na ng lower house yung articles of impeachment at iniangat na nila sa Senate trial itong usapan na ito sa trial court ito, kailangang litisin at kailangang matuloy ang impeachment court, impeachment trial. Pero narinig ko rin po na si Senator Robin Padilla hindi na natuloy ang kanyang motion na sana'y ilalagak ngayon dahil nga tapos na ang 19th sa 20th Congress na ito. We're hearing now na pwedeng magkaroon ng motion to dismiss this. Parang contradictory doon sa sinasabi ng konstitusyon, or at least from what I understand, na kapag ipinasa na sa impeachment court, dapat itong matuloy. Okay, pwede paliwanag ko po. Opo. Kasi po sa kalagayan ngayon, may hatiin natin sa ilang mga issues yan. May mga legal issues pa. Yung unang legal issue po na hindi kadalasan na pag-uusapan dati is ilang beses pa nag-file ng complaint. Sasabihin nila, hindi naman usapang complaint yun. Ang usapan dyan, initiation. Yan yung legal issue na Supreme Court. Ang initiation kasi, hindi lang ako nag-file, ni-refer mo ikinalendar mo at ni-refer mo sa committee. Ang nangyari ho doon sa kanila,
Hindi ako kanila. Yun una. Kaya yan inakyat sa Supreme Court. Yun ho, isa. Yung pangalawang issue, kung kakalimutan mo yan, hindi mo titingnan, kung bagay sa salamin, hindi mo titingnan, ito lang titingnan ko. Aba, may complaint. Finorward sa Senado, forthwith. Tama ka doon. Di ba? Forthwith. Wala ka ng choice. Mag-trial ka. Maliwanag sa konstitusyon. Nakomplika ho yan. Nung pangatlong action, legal issue, anong ginawa? Ipinabalik. O ibalik ninyo. Yung pag-remand. Ito po yun, no? I-certify ninyo kung ayos yung final ninyo. Natural ho, yung House of Representatives, sasabihin na, tama yung ginawa namin. Finorward namin sa kanila eh. That's why I'm saying it's a legal issue. Bakit to? Kita nyo, sinabi nila, may certification na kami. That is in order. But again, sa ngayon, nakikita nyo, kaya ang dami nagsasalita eh. Nagbubungguan ho yan. Kaya nga, ako, pinaliliwanag ko, na sa usapang legal, ay talaga ho, yan yung mga issue hinaharap. Pag ito lang ho, titingnan natin yung na-endorse, forthwith, talaga wala kang choice. Pero ho, hindi lang kasi ganun kasimple. Maraming nagsangang legal issue na yan po ang kinalalagyan ngayon yan. Pero maaari ba talaga ang pag-remand maganap, attorney? Hindi naman ito lower court. Okay, paliwanag ko po yan. Napaliwanag ko po yan sa iba noon. Ang kasi ganito po yan eh. Kung babalikan ko, kung may panahon ako, babalikan ko po yung nangyari noon. Kung nakikita nyo yung discussion sa Senado, 4 na oras po yun. Napakinggan ko po yun. So hindi po ito dahil sa nakuha ko lamang. Napanood ko po yun. Kung makikita nyo yung usaping yan, nung lumabas si Senator Bato, sabi niya, hindi, gusto ko na to ma-dismiss. Di ba, naalala niyo yun? Sabi niya, gusto ko to ma-dismiss. Hindi pa ho sila nagsusuot ng robe. Okay. Yung pong sumigunda si Senator Bongo, maganda yung dahilan mo, pero hindi ko gusto ma-dismiss. May pumasok na pangatlo. Si Senator Cayetano, maganda yan, practical. Okay, para may solusyon tayo, ayusin na natin yan. Pero, ano nangyari? May nagmotion. Sige, magsuot muna tayo ng robe. Medyo legal po itong susunod ko sasabihin. Kasi po, doon sa sinasabi lagi nilang kaso ng Francisco versus House of Representatives, nagkaroon po yan ng concurring opinion. Na ang tingin ko, yun ang pinagkapitan nila Senator Bato. Bakit to? Kung babasahin niyo po yung concurring opinion na yun ng isang justice, sabi doon, na bago ma-constitute ang impeachment court, ay pwede kang mag-motion. Pag binasa niyo ho yun sa original, pwede kang mag-motion para sa Chief Justice, ang kaso ho nun sa Chief Justice Davide, pwede kang mag-motion or ang Senado pwede nilang tingnan kung nag-comply sa 1-year ban. Nakalagay po yun doon. Kaya lang, ito ho, nangyari, nag-shoot na sila ng robe. Okay. Sumumpa na ho sila. So trial court na sila. Opo, na-impeachment court na sila. Ngayon, kung titingnan mo yan, dapat dahil impeachment court ka na, tumuloy ka na. Tama. Di ba? Kahit na mali yung sa tingin mo, kung tingin nyo man, hindi sang-ayon kayo dun sa complaint, hintayin nyo Supreme Court. Ganun ho yun. Kaya ang iba sinasabi, wala naman TRO eh. Di mag-proceed ka, kaya po yan nagkaroon ng konting legal complication. Tapos binalik ho, di ba? Binalik. Tapos naglabas. Biro nyo ho, binalik yung complaint, pero may summons. So, on an optics or on a messaging perspective, parang okay kasi sa tao, okay nyo, hindi naman dismiss, di tuloy. Di ba? Ganun ang tingin ng tao. Kung hindi naman, tapos sila ngayon sumasagot. Kaya andyan tayo. Ngayon, ang sasagutin nyo, wala namang salta yung remand. Wala ho talaga yung remand. Wala rin yung return. Kahit basahin nyo po sa Constitution, kahit basahin nyo sa Senate rules, hindi po natin makikita. Subalit, doon sa sinasabi ko sa decision na yun, meron ho siyang concurring opinion na parang in the future, ang recommendation ganito, sa tingin ko, yun ang kinapitan nila. Yun ang kinapitan nila. Kaya ngayon, kung gusto nyo, siguro ang thinking nila, ito po naman, observation ka lang. Kung gusto nyo, di-filean nyo rin kami ng kaso. Pero ang ano po dito, I think ang takeaway ng marami dito is, kapag sinyorten o inabbreviate itong kaso na ito sa Senado, ibig sabihin, wala nang lalabas na mga ebidensya kung meron man doon po sa kaso ni VP Sara. And therefore, sabi nga nila, well, all's well that ends well. Di ba sayang yung mga ginawa ng Kamara. Go ahead, please, sir. Allow me. In the last few days, naalala nyo, ang ombudsman, base sa report na nilabas ng House of Representatives, pinasagot. Ngayon, puntahan po natin yan. Puntahan natin yan, sasabihin ng iba. Nasa ombudsman yan, iba yan eh. Tingnan niyo po ito. Kung nabasa po ng ilan ang Ombudsman Act ng 1989, ang pertinent provision dyan ay yung Section 21 at ang Section 22. Pwede po yan. Yung mga nakikinig sa akin, pwede ninyong tingnan yan.
Ombudsman Act of 1989, Yeah. Section 21 and Section 22. Yung sinasabi ng hindi pwedeng filean yan until hindi pwede matapos ang impeachment. Kasi po, ang kinakapitan nila yung Section 21 na sabi, for purposes of disciplining a public officer, including cabinet members, elective, appointed official, pwede kang sampahan sa ombudsman, except those who are what? Impeachable officer. Kasi po, bakit may provision gano'n? Hindi ka pwedeng tanggalin ng ombudsman. Kasi po ay kay impeachable officer. Ang susunding proseso lamang sa pagtanggal mo ay yung nasa saligang batas. Yun. Ano pa nakalagay sa diba? Yun po yun. Kaya yung sinasabi, to discipline. Yung pong Section 22, yung pong tinutukoy dyan na pwedeng mag-investigate. Nakalagay po dyan. At pag nag-investigate po ang ombudsman at nakita nila there is serious misconduct, that could be basis of a verified complaint for impeachment. Yan po yun. Yan po nakalagay sa Section 22. Ayun. So, yan po ang tingin ko na magpe-play up in the coming days. So, kung mayroong nangyari sa Senadong kakaiba, mayroon mas ombudsman. Ay, Pwede isa pa na nga. i-develop later. Lalong gumulo nga po nung pumasok yung Oo. ombudsman. Yung ombudsman ba, makakausap din ba ng maayos? Hindi na tuloy. Tsaka paparitiro na yung ombudsman. Kaya nga. Oo, biglang... Hindi pa magiging duty yan ng i-appoint. Yeah. Magiging duty po yan ng Yun na i-appoint. nga. So, kailangan ng talagang i-appoint dyan, it's talagang bubusisiin po yan. Oo. Sa akin naman pananaw, regardless of what will happen, lagi pong nandyan yan. Hindi naman nila, yun, kita nyo, nandun na nga ako sa ombudsman, bubusisiin na ho yan. Opo. Oo, ayan, okay. Tsaka dapat yung i-appoint na ombudsman hindi close sa kahit kaninong partido. Para lang para lang clear tayo. Walang pinapanigan, ganyan. Oo, just saying. Oo, just saying. Diba? Attorney, thank you so much for your time. Opo, yes po. Attorney Salvador, thank you so much. We appreciate the time that you spent with us. Opo, sana nakapagpaliwanag ako sa Ay, inyo. opo. And then we will look forward to talking to you again, sir. Okay, good morning Salamat Thank po. you so much. Good morning, sir. Bye-bye. Bye-bye. Attorney Tranquil Salvador III ay isang defense lawyer at Corona impeachment trial mula sa Corona impeachment trial. Ayan.